Kumbaga, nakapangalan lang sa kanya yung company. Yung construction na yan. Ano ng company po yan? Doon bang ibinabagsak, yung sinasabi ng flood control project niya, napakatagal na nito. Sabihin na po natin na interesado dito ang House of Representatives at saka ang Senate, mga kaibigan. Abay, mas mainam po ito. Kumbaga, makumaran po ng maskara kung paano nasabing sabwatan eh. Ang problema kasi, palpak po yung mga flood control project niya. Diba? Kaya nga napakaganda ng Senate hearing. Kumbaga, talagang nakikita mo kung paano po ginigisa, hinihimay doon sa mga resource person na inimbitahan, mga kaibigan, yung sinabanggit doon sa naging may mga contractor na yan, may mga sinarang doon na kinopostyon yung Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan, yung sinasabing sabwatan. Hindi po makakapag-release po yan kung hindi babagsakan ng pondo mula doon sa national. Ang national naman, ibabagsak doon sa mga bawat district congressman at hahanap sila ng sinasabing contractor at doon po ibabagsak yun. Kumbaga nakamani obra na po yan eh. Sa madaling salita, nakasynchronize na po yan kung paano po nila tatrabaho mga kaibigan. Ang problema kasi nito, palpak eh. Di ba? Halimbawa, kagaya po dyan sa Bulacan. Eh, di ba't kamakailan eh, bumisita po dyan si President TV eh. Ang depensa naman dyan eh, Bulacan Governor Dan Fernando, at teka, hindi ko alam yun eh. Yung mga nangyayaring palpak na flood control. Dyan sa lalawigan po ng Bulacan, walang alam si Governor Dan Fernando, mga kaibigan. Ngayon, di ba't nagkumpisa na nga yung budget deliberation, ang proposed budget, mga kaibigan, 6.795 trillion. Ito po yung national budget para sa susunod na taon sa 2026. Diba? Ganun kalaki yung budget na ilalaan, mga kaibigan. Ngayon, isipin nyo, 881.3 trillion ang nakalaan na pondo dito po sa DPWH. Ang tanong eh, kung ganun kalaki nilala ang pondo, mga kaibigan, dyan sa public works, ngayon palang nilalabo na yung mga lahat ng mga contractor na yan. Ang tawag dito, palit-rinete eh. Diba? Sabi nga, isasalaan sa dok sa malayok, pagkatapos itong usapin na to, balik na naman sa ganung kalakaran. Papalitan lang natin kung sino pa yung mga contractor na yan. At itong napakalaking pondo na ilala ng public works, 881.3 billion, hindi mo kayang balik pa rin to. Sobrang lalim na ito. Pagdating po din sa tawagan. Ngayon, kung po sa deliberation, mga kaibigan, para po din sa proposed budget, ito po yung nakaatato. Dun sa 6.793 trillion. Yung po binabanggit natin, yun po yung national budget para sa susunod na taon, ha? Hindi naman kapag pinag-iusapan talagang hindi iba, interesado yung malaman. Kaya yung engineer Joey nun, diba? Ang ganda na nag-aantay po nun. Ngayon, pagdating po dito sa public works, mga kaibigan, kaya nga may nananawagan na ilang congressman eh. Diba? Nasabi ng congressman eh, abel, dapat ang gawin ko ni President PBA, si Paco Repuesto, ay yung secretary ng public works, mga kaibigan. Ang problema kasi, kahit na maraming nananawagan ng mga congressman, iba yung doon at yung sa sigaw, kahit maraming sumisigaw at humulong ang palasyo ng Malacanang, yan ang kaibigan mo na yan. Kaya ito naman yun ito sa pamundada ko kung bakit kami usapin ito. Diba? Kaya nga itong flood control project na to, kumbaga napakalaki po magiging interest ni Juan de la Cruz. Bakit kamo? Para malaman sino mga congressman, di ba? At kaya nga doon sa privilege speech ng mga kaibigan, kamakailan, ang panood ko sa Senador Popular Team Lacson, lagi naman may young base po yan pagdating sa Senate. At
Yun yung mga inaantabayanan ni Juan de la Cruz sa mga ibubulgar ng mama. Sino po yung nakikipagsabuatan ng mga congressman doon po sa public works? Kung baka magre-request ka dyan. Halimbawa na lang doon sa farm to market road. Diba? Itong bundok na to papatago natin. At maglalagay tayo dito ng national road. Problema habang pinapatagbo yung bundok na yun, nagre-release ng pondo ang public works. Habang pinapatag papunta pala dun sa farm congressman. Teka, akala ko ba maikinabang niya sa Juan de la Cruz? Yung pala, personal na interest, papunta dun sa kanyang farm.